Kaninang umaga nga pala ay ibinaba ko ang mga cockerels na nakakulong sa multipurpose pen. Puro cockerels lang ang ibinaba namin, naiwan ang mga baby pullet. Gagawin mo ng breeding pen ang multipurpose pen. Ito nga pala ay anak ng Possum Sweater at Lemon 84. At pagkalagay ko sa kanila sa scratch pen, ayan, nagpulpugan na. Maiinit na kasi ang katawan ng mga cockerels dahil medyo matagal silang nakakulong sa multipurpose pen. Ito naman ang Bagsik line namin. Anak ito ng 2 times winner naming Lemon at ang inahin naman ay ARL Right Nose Sweater. At ito naman yung kapatid niya, Lemon Sweater din ito. Magkasama silang dalawa sa multipurpose pen. Wala silang problema, hindi sila nag-aaway dun sa kulungan. Yun nga lang kanina nung binaba ko, pinagsasama ko sana sila sa isang scratch pen dahil dati naman silang magkasama, ay nagpaluan na agad. Ganyan ang problema ng Bagsik lines. Pag binababa sa lupa ay nagiging matatapang na. Kaya yan, pinaghiwalay ko muna ng scratch pen. Yung isa naman ay busy pa rin pagpupulpog. Ito namang nasa 3 scratch pen na magkakatabi. Kahapon ko pa ito inalpasan. Ito yung Boston. Ito namang dalawa ay pares na Lemon Sweater. Aalpasan ko sila maya-maya para maibaba ko yung mga maliliit pang cockerels. Etong dalawa naman ay matagal nang naka-scratch pen. Ito ang aming mga Lemon Boston. Aalpasan ko na sila dahil matagal din niyang mga nakakulong lang sa multipurpose pen. Aalpasan ko na rin sila maya-maya. At bago magtanghali ay inumpisahan ko na silang alpasan isa-isa. Ito namang mga puti ay ibinaba ko na rin, inilagay ko lang sa scratch pen, kaya lang hindi ko sila inalpasan. Sa loob ng scratch pen ko na lang sila papupulpugin, bali 6 ang puting manok na yan, kaya lang yung isa ay nakaalpas, mamaya ko na lang huhulihin. Hindi ko sila inaalpasan dahil pupurgahin ang mga puting sisiw na yan. Meron na kasi ang may-ari, sa Sabado na namin i-deliver yan. Nakakatuwa ang mga puti na yan, ang lalaki ng katawan, pag tiningnan mo parang maliit, pero pag hinipo mo yan, ang lalaki ng mga katawan. Nakakatuwa. Yung mga cockerels pagkaalpas ko, akala ko'y mababait na, pero naku, ganun pa rin pala, nagpapaluan pa rin. Hindi naghihiwalay, kaya ayan, hiniwalay ko muna silang dalawa. Ito namang isa, ayan, nangungursunada ng nakakulong pa sa scratch pen. Mga pasaway talaga. Buti na lang, hindi pa nalaban sa kanya yung nakakulong sa scratch pen. Ayan, inisa-isa talaga niya ang mga nakakulong, kinukursunada niya. Kaya ayan, malamang maghapon na naman ako magbabantay ng mga alpas na manok. Hey! Kailangan paghiwalayin agad sila pag nagpapaluan na dahil hindi magpuknatan. Pag laging nagpapaluan, baka magkabulutong, ay kawawa naman. Kaya kailangan talaga silang bantayan pagkatapos alpasan dahil ganyan nga ang ginagawa nila. Pero nung bandang tanghali na, ayan, tahimik na ang mga manok. Kanya-kanya na lang silang pwesto. Ayan, may nagpapainit. Ayan, diba? Ito pa. Puti. Yung isa andun sa may bulik nagpapainit. Ang itlog na ang kay Black Lava. Pababan mo na. Pababan mo. Akin na itlog.
Ayan, malaki ng itlog. Yan yung una. Oo, mabait eh. Laki na ng katawan. Kapababahan na. Kaninang umaga ay nilagay na rin namin sa multipurpose pen itong mga pullet na isasalang namin. At dahil gagawin nga naming breeding pen muna itong multipurpose pen, tinanggal muna ni Jayfern ang division na plywood para hindi sila sikip dahil tatlo silang magkakasama sa isang kwarto, 2 pullet at isang broodstag. Itong 2 pullet na ito ay 5K sweater galing kay Black Lava at yung aming sweater na broodstag. Ito namang nasa kabilang kwarto ay ang Golden Boy Gilmore ni Ma'am Roxy at ang aming sweater broodstag. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!